Pilipinas, ang oras po 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Lunes na naman po, medyo maulan kaninang umaga, no? Pero ngayong hapon ay medyo mainit na naman ulit. Pero kumusta po kayo, no? Bukas pa ang swelde. Kaso, mamayang madaling araw o bukas ng umaga, mag-i-increase na po ang presyo ng fuel, di ba? Ang lungkot, ano, para sa mga ating mga kababayan na talagang hirap sa buhay at pinagkakasya lang ang budget at nangangarimuhan, kagaya ko. Nangangarimuhan na makabili man lang, makapagpa full tank man lang bago pa po bago pa magtaas mamayang madaling araw or bukas ng 6:00 ng umaga. Kaya lang kasi, no? Bukas pa ang swelde. Credit card muna, no? Kung kakayanin, ang importante lang naman kung magki-credit card kayo, bago pa ang due date, bago pa dumating si due date, ay mabayaran na kaagad para po naman hindi kumita ang bangko sa inyo. Yun lang naman po ang technique doon, ano. Kaya ang para sa akin ang credit card pang pang emergency ng pang gasolina lang, hindi pwedeng pang shopping. Usapang Legal. Pero kasi po bukas mahigit 2 piso ang itataas, Sus Mariosep. Sabi po bakit ba yun? Legal. Ayan, sabi po magkahiwalay po na abiso ng oil companies, nasa 265 ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 270 ang taas presyo sa kada litro ng diesel at 260 naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Kaya kung meron pa pong budget o kakayanin pa, ay maggasolina na po bago pa ang mag-6:00 ng umaga bukas. Usapang Legal. Anyway, dito po tayo sa ating talakayan today dahil pag-uusapan po natin kung pwede bang matanggal ang isang manggagawa matapos na magpositibo sa drug test, no? Ngayon usong-usong usapin ng droga, no? Dahil nga po yung investigasyon ng Quadcom ng Congress mga usaping droga, pero hindi natin tatalakayin yung mga issues na tinatalakay nila, dahil ang tatalakayin po natin may koneksyon doon sa ating pag-empleyo. Hayaan na natin ang Kongreso na mag-usap-usap tungkol dyan. Usapang Legal. Dito tayo sa may kinalaman sa ating mga karapatan, bagaman at importante din po itong mga issues na tinatalakay sa Quadcom. Wala naman tayong magagawa dyan. So dito tayo sa talakayan may kinalaman sa ating pag-empleyo or pagtatrabaho. Dahil ang tanong ay pwede bang matanggal sa trabaho ang isang manggagawa kung siya ay nagpositibo sa drug test? Usapang Legal. At syempre, if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Marami nanonood sa atin tonight. Magandang gabi po sa inyo. At syempre pa, good morning, good afternoon, good evening, and good night sa lahat po ng nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, no? Dahil tayo po ay naririnig via DZRH TV 4K live stream sa YouTube, gayon din sa DZRH DZRH Compañeras Facebook page, at syempre pa sa ating DZRH News Television at DZRH News sa Facebook pa din. Usapang Legal. Ayan. So, meron pa rin po tayong DZRH Malakas Promo question. Ang tanong, ano ang violation ng isang empleyadong tatangging sa mailalim sa drug test kung meron man? Usapang Legal. Happy Monday po sa inyo. Magandang gabi sa Eureka Bagisi. Ganyan din si Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Sabi niya, I miss your voice. I miss you too, Miss Violeta Montecalvo Zambrano. Ganyan din sa Gael Enriquez. She's back from Jansan. Magandang gabi sa iyo. Ikaw ba ay
nakakain dyan sa Tiongson Arcade o kaya sa sikat na Cordapois dahil dyan masarap yung halatang halata, no? Pagkausapang pagkain, ay alam na alam yan. Alam nyo na. Moonbeats, magandang gabi sa'yo. Gayon din, Eds Maglakas, Mama Belen Rivera, si, of course, Naimbag Arabii, Grace Recta, Roxanne Costo, si Alexis Tiger, ngayon ka lang bumalik ulit. Si Jericho Ferrer na nanunood sa atin sa Smart Araneta Coliseum habang nanunood ng PBA. Magandang gabi sa iyo. At syempre si Apolinario Castillo, Mami Belen Rivera, Rowena Guevara, ganyan din si Roxanne Costo, Mirna de la Cruz, Tita Ami Miraflor Garcia na hindi naga-absent kagaya ni Gael Enriquez, si Kenneth Arevalo and Raul Destacamento. Magandang gabi po sa inyo at syempre lahat ng mga nanonood sa atin, lalong-lalo na dyan sa isla ng Palawan or mga isla ng Palawan dahil syempre ilang isla ba yan? Magandang gabi din Dante Ebardaloza. Magandang gabi sa iyo. Rosalinda Garvina Carbonel at syempre si Peter Albia at CJ Acela, Marcelo M, sa marami pang iba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! Ang sabi ni Ma'am Rosalinda Garvina Carbonel, nonsense daw itong drug test. So, of course, kanya-kanya po itong pananaw, no? Pero para po sa mga nasa private employment, no? Na mas stricto po kasi sa private sector, hindi po ba kumpara doon sa gobyerno. Bakit kamnyo? Kasi meron pong memorandum circular ang Civil Service Commission na kapag ka ikaw ay nagpositibo sa drug test, no? Meron pong 3 qualifications pa no? Yung nasa experimental stage, parang gano'n. Meron pa sila, no? Meron pang kumbaga pagdadaanan ka na rehabilitation. Ito naman po sa private sector. Halimbawa dito sa Manila Broadcasting Company, or for example dito sa Star City, kapag ang empleyado, although parang recently wala namang ganitong scenario dito sa amin sa may katagalan ko na pong pagiging abogado ng Manila Broadcasting Company at ng Star City, umuupo rin po kasi ako kapag may hearing sa Star City. Wala naman akong natatandaan or meron pero few years, more than a decade ago yung nangyaring ganito. Pero wala po talaga, no? Kasi napaka-stricto po ng screening dito sa amin. Kaya talagang mahirap malusutan. Usapang Legal! Aba, napakahalaga po ng drug test, no? Lalo na sa mga ang negosyo ay nasa serbisyo na may kinalaman sa buhay. For example, driver o kaya naman operator ng machine. Imagine niyo kung ang nag-ooperate ng machine at ang akalain ito ay kung ano man, abay delikado po, no? Lalo pa kung yung mga operator ng rides, no? Kaya nga po napaka-stricto namin, O kaya naman ay nagmamaneho ng bus, no? Yung iba pinapalipad, no? Kaya mahalaga po itong drug test para rin ma-screen ang mga empleyado. Usapang Legal! Yun pong memorandum ng Civil Service Commission, hindi po automatic na kapag ka nag-positive tanggal agad sa serbisyo. Pero sa private sector, pwede bang mangyari na matanggal sa trabaho kapag ka nagpositibo sa drug test? Usapang Legal! No? Actually, meron pong prescribed na proseso kapag ka isa-subject sa drug test. No? By the way, mandatory po para sa mga nag-i-employ ng more than 10, no? Para po sa mga pribadong kumpanya na merong lagpas 10 na mga empleyado na mag-conduct ng regular na drug test. No? Para din po maiwasan ang pagkalat o pag-proliferate ng droga sa workplace. This is to ensure yung safety din naman ng mga manggagawa at safety ng workplace. Usapang Legal! Kaya nga po may mga pagkakataon yung ibang kumpanya talagang mandatory na requirement na kung mag-a-apply ay dapat makapag-submit ang applicant ng negative result sa drug test. No? By the way, dalawa po ang pinagdadaanan nitong drug testing na ito. Una, syempre, yung screening. No? Kapag ka po nagkaroon ng screening for drug test at nagpositibo dito ang isang tao or isang manggagawa, idadaan po ito doon sa tinatawag na confirmatory test, doon sa DOH accredited na drug
testing center. Ito po ay para matiyak naman na tama at totoo yung resulta noong initial na screening for drug test. Usapang Legal! Para din po ma-eliminate yung halimbawa ay nag-undergo lang ng medication. So, para din po maiwasan yung mga ganon. Kaya lang kasi, kapag ka po nagkaroon ng confirmatory test at doon nagpositibo ang isang empleyado, abay humanda-handa ka na dahil ito pong requirement na pagpapanati or na hindi ka na mag-negative ka sa drug test o kaya naman ay pagpapanatili na malinis ka sa droga at magne-negatibo ka sa drug test and confirmatory test, ito po ay bahagi ng tinatawag na management prerogative. Usapang Legal! Ang tanong, attorney, paano yan? Kung halimbawa ako, ayoko namang magpa-drug test. Natatakot ako, kukunan ako ng dugo, kukunan ako ng di ba, pwede yung hair pwedeng gamitan, strand ng hair pwedeng gamitan sa drug test. So, paano kung tatanggi ka, ikaw na isang empleyado? Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. Pero bago po tayo mag-pause for commercial, ang tanong sa ating DZRH, malakas promo question, ano ang violation ng isang empleyadong tatangging sumailalim sa drug test? Magandang gabi po sa lahat ng mga HR practitioners, dahil may mga HR practitioners po tayong nanunood sa ating programa. At syempre, yung mga applicant naghahanap ng trabaho, mga fresh graduate, o kaya naman ay ngayon pa lang naghahanap ng trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! At syempre, magbabalik po ang programang Usapang Legal with Attorney Rina. Dito lang po sa DZRH. Ilan po muna ang mga paalala? Diyan lamang po kayo. Usapang Legal! Kung pwede ba na maging dahilan ng pagkatanggal sa trabaho yung pagpopositibo sa drug test. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga questions sa 0919-282-6485 at willing po akong sumagot ng inyong mga questions related to our topic, our discussion tonight. Magandang gabi po muna Arnold Raceles, ganyan Jerome Lorenzo and family. Kay Mami, magandang gabi po sa inyo, and of course Jen Lorenzo, at sa aking yun pala yung mga inaanak ko sa kasal. Aldos Villamatar, Ria Soto, magandang gabi. Sabi niya, mas mahigpit din po sa gobyerno bago katanggapin sa gobyerno, sa government hospital ka magpapatingin ng dugo. Ayan. Thank you very much, Ma'am Ria. Jerry Sumagaysay, Magdalena Martin, nanonood sa atin dyan sa Gagalangin, Tondo. Magandang gabi din sa iyo, Ramon Aguilar. At syempre pa, Nenalyn Ano ng Angeles City sa Pampanga. Si Henry Dolohan sa Botolan, Zambales. At si Marinel Rina. Magandang gabi po sa inyo. At syempre pa, Tita Rose Manuba and Tito Irog, magandang gabi at happy birthday sa iyo. Pinsan ko po ito si Mario Manuba dyan sa Department of Agrarian Reform dyan sa Buwak, Marinduque. Happy birthday sa iyo, Insan! Ayan, at magandang gabi din sa iyo, Eli Abanto, Irelita Gamino, magandang gabi din po sa inyo, at Marcelo M. Magandang gabi po sa inyo. Actually, doon sa Civil Service Commission, mandatory po yung random drug testing for public officials and public employees, tama po yun, yung binanggit ni Ma'am Ria Soto na talagang mahigpit din po. Kaya lang, kapag ikaw ay nagpositibo sa drug test, doon sa gobyerno, ikaw po ay isa sa ilalim pa doon sa rehabilitation, magpapa-rehab. Nagkakaroon lang ng disciplinary action kapag ikaw ay habang ongoing ang rehab mo, ay magpositibo ka ulit sa droga. So yun, nagkakaroon po ng administrative liability. So ibig pong sabihin, maaring matanggal ka doon sa trabaho dahil sa paglabag mo doon sa rules naman during rehabilitation. Usapang Legal! Pero po ibang usapin kapag ikaw ay nasa pribadong employment. Bakit kanyo? Dahil management prerogative po or bahagi po ng kapangyarihan ng isang employer na magtakda ng mga panuntunan basta't ito ay hindi lumalabas
lumalabag sa batas. So hindi naman po labag sa batas ang pagtatakda na ibig sabihin ay ang pagtatakda na dapat ay hindi nagdodroga ang mga empleyado. Iminamandato din po ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act na magkaroon ng regular na mandatory drug test para sa mga nasa gobyerno at para sa mga nasa pribadong employment. Usapang Legal! Ito po ay itinatagda noong RA 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2003, gayon din ng RDO ng DOLE, tawag na Department Order number 53 series of 2003 na nagsasabi po na kailangan po ng drug-free workplace policies and program para po sa pribadong sektor, no? So kaya nga po yung mga nasa pribadong sektor ay may kasama sa kanilang pulisiya na dapat ay hindi nagdodroga ang kanilang mga manggagawa. Crucial po ito. Usapang Legal! Ayan. So, yun pong pag-require, una muna, kapag ka ikaw ay applicant, yung iba nire-require na kaagad na kapag ka nag-a-apply or kaya may chance na makapasok ay magpakita ng negative result ng drug test. Ibig pong sabihin, kapag ka negatibo ka sa screening, wala pong problema. Ito ang sumusunod niyan ay screening na. Chances are kapag ka nag-negative ka doon sa initial screening, negative ka din doon sa confirmatory test. Meron din naman pagkakataon na positive sa screening pero hindi na confirm doon sa confirmatory test, ibig sabihin nag-negative. So, kapag ka po nag-negative nag-negative sa confirmatory test, malaki po yung chance, ibig sabihin may chance na kayo for employment. Usapang Ang tanong, kapag ka po ganito ba, sino po ba ang dapat na magbayad? Kasi syempre, mahal ito, Palagay ko ito'y mas mahal doon sa NBI clearance, Sa NBI clearance, 'di ba, normally po tayo ang nagbabayad kapag kukuha tayo ng NBI or police clearance, kapag tayo ay nag-a-apply ng trabaho. Wala rin pong batas na nagsasabi na para sa mga applicant ang employer or would-be employer ang siyang magbabayad. Kaya normally, ito pong requirement na ito ay ang applicant ang gumagastos. Pero kapag ka po nakapasok na sa kumpanya, kapag ka po nakapasok na sa kumpanya at empleyado na, ang employer na po ang dapat na magbayad dito, ayon na rin po sa DOLE Department Order number 53. Usapang Legal! Ang tanong, attorney, hindi po ba dati nang dineklara na na unconstitutional yung pagpapadrug test, Actually, ang sinasabi po, unconstitutional po yung pagpapadrug test para sa mga naaresto, na wala pong kinalaman doon sa employment. Usapang Legal! Pero po doon sa employment-related drug testing, ito po ay within the right or within the powers of the employer. Ibig sabihin, valid at constitutional ang pagre-require o pagsasailalim sa random drug test ng isang manggagawa. Usapang Legal! So ang legal na basehan po nito ay yung management prerogative o kapangyarihan ng employer na magtakda ng mga panuntunan basta't hindi ito lumalabag sa batas. Imposibleng lumabag sa batas ang pagre-require ng mandatory drug test dahil nga ini-encourage or sinasabihan ng Department of Labor and Employment na mga employers, tiyakin nyo na malinis sa droga ang inyong kumpanya. So, ibig pong sabihin, legal at constitutional ang pagsasailalim sa drug test ng isang manggagawa. Usapang Legal! Ayan. So,
Ang sinasabi po ng ating batas ay dapat ay tinatrato with utmost confidentiality yung resulta ng ating drug test. So ano ngayon? Pagka halimbawa, attorney, kagaya nung ito po ay lumang question na nakuha ko sa ating page, sa aking page na nagtinatanong dahil few years back tinalakay na po natin yung tungkol sa drug yung pagpapa-drug test, no? At saka yung vaccine. Pero ngayon nag-focus lang po tayo sa drug test, na. Ang tinatanong niya, ang sinasabi po niya, paano po kung halimbawa ay nag-positive ako sa drug test, tapos yung supervisor ko po nilagay sa group chat namin, hindi po by violation ito ng karapatan ko? Yes, the answer is yes. Bakit kanyo? Kasi ang sinasabi po ng batas, bagaman at nagpositibo ka, dapat ay yung resulta ng iyong drug test, whether it is the screening or confirmatory test, ay treated with utmost confidentiality. Hindi pwedeng i-post, hindi pwedeng ipagsasabi, hindi pwedeng ipamalita, hindi pwedeng i-announce. Usapang Legal! So, ibig pong sabihin, pinangangalagaan pa rin po yung karapatan ng empleyado bagaman at nagpositibo siya sa drug test, no? Ang tanong ngayon, attorney, no? Tatalakayin po natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Yun, halimbawa po, attorney, paano po kung halimbawa nag-positive ako? Isusumbong po ba ako sa pulis? Isusumbong po ba ako sa PDEA? Ayan. Exciting, di ba? Interesting. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Merlinda Abolencia. Tita Mimi Arilio is watching. Magandang gabi sa iyo, Tita Mimi Arilio, Tito Cecil Arilio, and the entire Arilio clan. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa iyo, Ramel Maluto, nanunood sa atin sa Guimaras. At syempre, happy birthday sa iyo, Kuya Mario Manuba, dyan sa Torrijos, Marinduque. Merlinda Abolencia, Alan Ebreo. Magandang gabi. Kenneth Arevalo, Irene Almodovar, at syempre pa, Ma'am Charo Abraham. Tita Rose Manuba, Rowena Romero, at Anthony Abrenica. Magandang gabi sa iyo. Si Jocelyn Paco Meyos, magandang gabi sa Surigao City, at Jericho Ferrer. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal! Benjamin Domingo, nanunood sa atin dyan sa Japan. Magandang, see you. See you soon. Magandang, ewan ko kung magkikita tayo dyan, but I will be in Japan a few weeks from now. Magandang gabi po sa inyo. Okay, yun po, mga employer ay may obligasyon to ensure na yung workplace policies and program ay meron in place, no, for the prevention and control of dangerous drugs. So mandatory po ito sa mga employer. At syempre, maintain confidentiality ang lahat ng impormasyon relating to tests and test results and identifying drug users in the workplace. At syempre pa, kailangan kung halimbawa po nagpositibo sa drug test ay idinadaan pa rin po sa due process. Anong ibig sabihin nito? No? Ibig sabihin kung halimbawa po kayo ay nagpositibo sa droga, dapat ay dadaan pa rin kayo sa twin notice requirement. No? Ano nga ba yung twin notice requirement? Merong charge sa iyo. You will be asked to explain in writing, not within 24 hours, not within 48 hours, but within 5 days, either working days or calendar days. No? Binibigyan ka ng 5 araw para ikaw ay magpaliwanag doon sa inaakusa sa iyo. Ayan. Pagkatapos, may karapatan ka din na magpadala ng iyong or magsama ng iyong tawag doon, testigo, may karapatan ka din na magsama ng abogado kung sakasakali magkaroon ng administrative hearing sa inyong kumpanya. At pagkatapos nito, no, matapos nitong proseso na ito, or kung hindi mo man i-avail, saka pala mag-i-issue ng notice, decision o resolution ang iyong employer or ang HR, no, kung ano ang naging resulta, at pinapaliwanag doon kung bakit na-reach nila or dumating sila sa ganung conclusion or ganung desisyon. And after that, saka palang mai-implement. Kung halimbawa, ikaw ay sisante o ikaw ay napatunayang hindi nagkasala. Ayan.
Usapang Legal. So requirement po no na kailangan din po na sinasabi din po ng batas na requirement para maipatupad ito na yung policy na ito ay naipapaalam sa manggagawa. At the same time, no, bahagi ito ng company policy, pangalawa ito ay naipapaalam no doon sa manggagawa at syempre merong acknowledgement no ang employee na naipaalam sa kanya na may ganitong polisiya ang kumpanya. Yan. Usapang Legal. Again, no, meron pong sinasabi na kung ikaw ay isang establishment na hindi bababa sa 10 manggagawa, no, dapat po ay nag-adapt ng drug-free policy ang inyong kumpanya or drug-free policy and program ang inyong kumpanya. So napakahalaga po nito. In fact, no, regular po ang reporting no sa DOLE no para sa mga ganitong polisiya, kasama pati yung compliance doon sa yung breastfeeding section. Ayan, may mga iba pa no na mga requirements, even yung reportorial doon sa mga kumbaga ay compliance doon sa SSS Pag-ibig PhilHealth, yan, kasama po yan sa mga tinitingnan ng DOLE. Usapang Legal. So, ang tanong ngayon, attorney, how often ba dapat ang drug test? Dapat po ay on a regular basis. So, para din po matiyak, no? At ito po ay random and surprise, no? Hindi yung ini-schedule kasi para matiyak din naman. Kasi yung ibang empleyado, hindi mo na magdodroga ngayon kasi may kakaroon ng drug test. So, hindi ganon. So, lagi pong sorpresa at random. Hindi lahatan. So, kasi kamahal-mahal din po naman. I don't know how much magpa-drug test, no? Hindi pa ako nasali. And I don't think na magpo-positibo ako. Dahil hindi naman ako nagdodroga. Hindi nga ako nagsisigarilyo eh. Pero, dapat po ito ay regular na ginagawa, surprise and random. Anong sakasakali, no? Attorney, paano kung ayaw kong magpa-drug test? Takot ako, no? Paano po ang pwedeng mangyari kung ako po ay ayaw magpa-drug test? Pwede ba akong tanggalin sa trabaho? The answer is, pwede. Bakit kanyo? Since ito po ay mandatory para sa mga employers, no, na ipatupad yung drug-free policy or drug-free program sa workplace, no, napakahalaga din po na kayo ay sumusunod dahil obligasyon din po nila ito, obligasyon din po ninyo bilang natin, pare-pareho naman tayo mga empleyado, no? Obligasyon din po natin bilang empleyado na sumunod sa mga policies and program na ito ng kumpanya. Kaya nga po, no, sa ilalim po ng ating may mga jurisprudence na po dito na kapag ang isang empleyado ay natamaan ng random drug testing, kapag ka po siya ay tumanggi o hindi sumunod, ito po ay tinatawag na insubordination. No? Ang insubordination po ay tumutukoy sa isang, ibig sabihin po ito ay pagtanggi na sundin ang utos ng employer, no, ng nakatataas sa kanya na may karapatang magbigay naman ng ganung order, no? Basta ito po, no, anything na legal at na nire-require o ipinag-uutos ng employer at tumanggi ang isang empleyado, kasama na po dito yung pagpapa-drug test, ay ito po ay tantamount to insubordination na isa naman po sa mga just causes, no? Mga ano ba sa Tagalog yung just causes? Dahilan, no? Valid na dahilan or valid grounds para tanggalin sa trabaho ang isang manggagawa, provided dumaan po sa tamang proseso o yung tinatawag natin na due process. Usapang Legal. So automatic ba na kapag nag-positive, attorney, pwede na po bang tanggalin kaagad? Again, dadaan po sa due process at syempre, yes, pwede pong matanggal only after compliance sa due process requirement na sinasaad po ng batas. Ito po ay dinesisyon na ng Korte Suprema sa kasong Bughaw versus Treasure Island Corporation na ang drug abuse daw po, no? Take note, hindi po insubordination ha. Drug abuse constitutes serious misconduct na isa po sa mga just causes for termination
of employment, no? Ang isang empleyado daw po na nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ay pwedeng maglagay sa kapahamakan sa workplace o mga empleyado at maging sa employer. Ayan. Usapang Legal. So again, no, hindi lang po yung hindi pagsunod sa pinag-uutos na random drug testing, kundi ang maging pagpositibo po sa drug test ay pwedeng maging basihan sa pagkakasesante ng isang manggagawa. Usapang Legal. So yung tanong ni Rex, sino ang magbabayad sa gastos ng drug test? Binanggit na po natin kanina na ang magbabayad po sa drug test, bagaman at wala pong, kumbaga wala pong batas patungkol dito, kapag ka-employed na o nasa trabaho ka na o natanggap ka na, ang employer ang magbabayad dito. Kapag ka ikaw ay applicant pa lang, ay baka ikaw nga ang magbabayad na nag-a-apply. Okay? Magandang gabi sa iyo, Benjamin Domingo. At syempre, magandang gabi din sa iyo, Wilson Aldea, mga taga San Antonio, Zambales. At syempre, si Tatay Wilson Aldea Sr., Janet Koo, magandang gabi. I'm glad you're safe from work. Eleanor Hieronimo, magandang gabi sa iyo. At Maricor Angeles. Thank you very much. Yung question po ni Ma'am Eleanor Hieronimo ay sasagutin po natin pero hindi po siya related dito. Siguro pa sa ibang pagkakataon. Pero pwede niyo pong i-private message sa akin, Ma'am Ellen Hieronimo, sa aking page, Attorney Rina Seco na page, at masasagot ko po yan doon. Usapang Legal. Ito yung question po ni... Okay. Ito po, sa workplace po ito, paano kung sa labas at hindi work-related? Say, police or barangay dahil suspected na drug user ka. O ano ang dapat gawin kung inimbitahan ka ng police na magpa-drug test? Ay, common ito noong panahon ng Administrasyon Duterte. Ano po, no? Meron pong right to equal protection of the law. Meron din pong right against unreasonable searches and seizure at meron pong right against self-incrimination. Pero bibigyan po natin ng detalyan sa mga susunod na pagkakataon dahil itatopic po natin, separate topic, kung kapag ka ikaw ba ay may kasong kriminal, mandatory ba na ikaw isa ilalim? Pwede ka bang pilitin na isa ilalim sa drug test? Yan po ang tatalakay natin on Wednesday. Ayan. Para po magkaroon tayo ng separate na discussion on that kasi mahaba-haba din po itong usapin, itong mga rights of the accused. Usapang Legal. Okay, si Annalisa, pinagpa-drug test po ako sa kumpanya namin. Akala nagdodroga ako kasi lagi akong puyat. Wala naman sila makikita sa akin. Malinis ako at mahirap na tao. Pambili nga ng milk tea, wala ako. Droga pa kaya. Usapang Legal. Well, congratulations sa iyo na hindi ka nagdodroga. Good job. Pero, syempre, good luck po sa inyo. At sana ay dumating ang pagkakataon na hindi lang milk tea ang kaya ninyong bilhin. No? Wag lang yung droga. No? Okay, magandang gabi po sa'yo. Sabi niya, okay. Bakit po sa opisina, sa pilitang drug test tapos memo pag hindi ka nagpa-test, labag pala sa human rights, pwede yan, pwede ko kaya balikan ang company. Actually, karapatan nga po, management prerogative, kapangyarihan po ng kumpanya na isa ilalim sa drug test o mag-impose ng mga polisiya requirements, no, patungkol sa pagpapanatili ng isang drug-free workplace. Kaya po, pwede kayong isailalim sa drug test at kung tatanggi kayo, maari kayong masisante for insubordination. Usapang Legal. Paano po kung pinagsabay ang screening at confirmatory test tapos ang lumabas ang confirmatory test sa screening tapos tinanggal ang empleyado? Ayan. Meron na pong desisyon nito ang Korte Suprema. Ang sinasabi po, dapat ay dumadaan sa normal o regular na proseso. Anong ibig sabihin nito? Ibig mong sabihin, screening, pagkatapos, pag nagpositibo sa screening, saka magkakaroon ng confirmatory test. Ngayon, hindi po maaari dahil, nagkasabay na ginawa. Hindi po maaari na mauna yung confirmatory test. No? So kapag tinanggal kayo ng hindi in order ang pagkakatanggal, maari po itong pumasok doon sa illegal dismissal and therefore, maari po kayong maghabla laban sa inyong employer. Usapang Legal.
Okay, paano naman po kung hindi naman po sa workplace gumagamit? Paminsan-minsan po gumagamit panglaban lang po sa puyat kasi patayan po sa trabaho. Usapang Legal! Well, all the more na hindi ka dapat na nagdodroga, no? Hindi po porket hindi kayo doon gumamit ng droga sa workplace ay hindi na kayo pwedeng masubject sa disciplinary action. Take note po, kapag ka nagtitest, hindi naman tinignan saan ka gumamit, doon ba sa bahay, doon ba sa kalye, o doon ba sa kung saang lugar, no? Ang tinitingnan, nagpositibo ka ba sa screening at nagpositibo ka din ba doon sa confirmatory test. Hindi na inaalam kung saan ka gumamit, no? Kasi ang punto doon ay kapag ka ikaw ay nagpositibo sa droga, especially doon sa confirmatory test, chances are, kumbaga, inilalagay mo sa peligro ang iyong kumpanya, inilalagay mo sa peligro ang workplace mo, inilalagay mo sa peligro yung mga kasama mo sa trabaho. Yun ang punto po doon. Usapang Legal! Again, pwede kang matanggal sa trabaho dahil sa paggamit ng droga, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa pribadong sektor. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Doña Bell. Si Donna Bell Iturralde ba ito? Magandang gabi. At syempre pa, Janet Ku. Magandang gabi din sa iyo, Tita Rose Manuba. Mukhang si Tita Rose magpapakain ka ba, Tita Rose Manuba? Thank you so much, Tita Mimi Arillo, at sa lahat po ng nanonood sa atin. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Yung pong mga questions ninyo ay sasagutin ko po maya-maya laang Pero meron po tayong DZRH malakas promo question, ang violation ng isang empleyadong tatangging sumailalim sa random drug test ng kumpanya. Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeros Facebook page, bagaman at tayo po ay usapang legal na. At pipili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight, no? Padala po ang inyong sagot, no? With your name, your GCash number, at kung nasaan po kayo para sa tsansang manalo ng 500 pesos. Usapang Legal! At magbabalik pa po ang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Ilan po muna ang mga paalala, tiyan lamang po kayo. Usapang RH. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal po kasama ang nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Alam niyo po may nagtatanong kasi ano po yung panyera? Yun po yung common term sa mga lawyers, tawagan ng mga abogado. Nag-start po akong tawaging panyera ng bayan nung nag-umpisa po ako dito sa DZRH dahil yung pong Usapang Legal ay nag-umpisa nung panahon pa ni Joe Taruk in 2007 ba? 2007, 2008. So ako po yung original na Usapang Legal at ako rin po yung original na tinatawag na Panyera ng Bayan. Para po sa mga matatagal ng mga nanonood ng DZRH or nakikinig ng DZRH, ako po yun. Nag-uumpisa pa lang po ako noon. Thank you very much kasi may nagtatanong dito. So, maraming salamat po. Usapang Legal! So, thank you very much. At syempre, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Lalong-lalo na po sa inyo, Pegasus. Aba? Sabi niya, if kasama sa kontrata o rules ng agency ang drug issue, ay malamang matatanggal. Tubal Bacal Corrales, magandang gabi sa iyo. Actually, kahit hindi po kasama doon sa kontrata, pag meron pong policy, yes, no? Deemed po, nakasali niya sa kontrata, yun pong company policy kapag pumasok kayo sa kumpanya. Usapang Legal! Sabi niya, Attorney, hindi po ba sinabi na Supreme Court ang constitutional ang mandatory drug test? Ito po yung sa Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board. Ang sinabi po, para sa mga accused ng krimen, no? Ito po ay hindi mandatory, hindi po aring pilitin dahil ito ay violation ng right against self-incrimination. Pero po para sa employment, ito po ay valid. Bahagi ito ng
ng management prerogative na tinatawag. Usapang Legal! At sinasabi nga po, kung ikaw ay tatanggi sa pagsailalim sa random drug test, ito ay tinatawag na insubordination o paglabag o matinding pagsuway, no? Doon sa legal na mga ipinag-uutos or valid na utos ng kumpanya. Okay, next question po natin kasi mapandamihan natin para ayusin na para makarami. Okay, pwede bang i-require na magpa-drug test? Yes, the answer is yes, pwede pong i-require. Paano po kung nag-positive? Ito. Okay, sapat na po ba ang positive drug result para tanggalin ng diretso? Hindi po sapat ang positive drug result, especially sa screening. Kailangan pong dumaan muna sa confirmatory test, at kapag ka po nag-positive pa rin sa confirmatory test, no, ito po ay dadaan pa rin sa twin notice requirement o yung due process na tinatawag po. Okay. Sabi nito, meron po kasing tao na akala mo nakadrugs pero nagkaka-mental problem lang pala dahil sa depression, stress o problem in life. Tapos ipapa-drug test mo, edi lalong dumagdag yung pagiging down niya o anumang emotional problems meron ang tao. Bakit hindi na lang ireklamo yung ginagawang nakakastorbo para makausap ng maayos ng police o doctors kaya sabihin na gusto ipa-drug test? Okay, ibang punto naman po yun sa kanya. Usapang Legal! Okay, meron pang question. Paano yung hindi naman po sa workplace? Okay, binanggit na po natin yan. Paano po, attorney, kung pinost po, nabanggit na natin yung pinost po ng supervisor sa group chat yung mga nag-positive sa screening. Again, that is violation of your right. Maari po kayong pumasok, maari po kayong mahingi ng danyos perwisyo. Maari rin po kayong magsampa, no? Maari po itong pumasok sa cyber libel kung ipinost po ito at may mga ibang nakakita. So ito po ay cyber libel na matatawag. Question, paano po kung di accredited ng DOH sa drug testing center tapos tinanggal sa pwesto kasi nag-positive? Mandatory po, no? A requirement po para maging valid ay dapat accredited yung nag-conduct ng drug test. So kapag ka po hindi accredited ng DOH, no, maari po ninyo itong questionin. At kung kayo po ay basta tinanggal dahil dito, ito pa ay mapapasok pa din doon sa illegal dismissal na tinatawag. Usapang Legal! Okay, sa iba pang mga questions, okay, mukhang ito ay sasagutin ko sa ibang pagkakataon. Kasi ang tanong niya po dito, sabi ni Lani, attorney, yan po bang nag-positive sa drug test? Nire-report po ba yan sa police o sa PIDEA? Di ba? Magandang topic po ito. So magsa-second episode po tayo na may kinalaman naman sa karapatan ng mga akusado o naaresto o may kinahaharap na kasong kriminal sa either sa prosecutor's office o sa korte, no? Pagdating sa karapatan ninyo doon sa pinagsabihan kayo na sasailalim ka sa drug test, mag-provide ka na ng urine sample. Usapang Legal! Yan. So, tatalakayin po natin yan on Wednesday para mas masaya ang ating talakayan. So, para po sa may mga kinahaharap na ganitong kaso, may kaso sa korte, lalo na po yung mga kasong kriminal o kaya wala pa sa korte, nasa PI pa lang. Ano ba yung PI? Hindi po yung mura, ha? PI, Preliminary Investigation, sa Prosecutor's Office. Kung kayo ba ay pwedeng sapilitan, no, na hingan ng urine sample para maisailalim sa drug test, lalong-lalo na po yung mga aresto ng walang warrant of arrest. Pwede po ba yun? Tatalakayin po natin yan on Wednesday. Usapang Legal! Okay, sa tanong na okay, bago yan, Alexis Tiger, sabi niya, paano naman po, misis ko positive na naman, pwede ba ireklamo ito, dagdag na naman? Anong positive saan? Nag-positive kasi pregnant? Wala.
Kung nag-ambag ka din yun. Responsibilidad yung dalawa yan. Pero kapag ka po may kakayanan naman kayo, blessing po yan. Actually, blessing ang bata. Kaya lang dapat po napaplano natin ang ating pamilya para hindi tayo nahihirapan at hindi rin kawawa ang ating mga anak. Santos Lorna, magandang gabi sa iyo. Alexis Tiger, Odette Oxales, si Miss Charo Abrams, sabi niya, ako po may reseta na sedative noong 1999. Ang epekto po sa akin parang bangag, kaya ayaw ako isakay ng taxi, pati yung tito ko. Pero may taxi na isinasakay kami at nagtatanong kung addict ako, kaya nalalaman namin. 'Di ba? May mga iba po ko, siyempre nag-iingat din po 'yun, 'di ba? Yan. Usapang Legal. Anyway, sa tanong na ano ang violation ng isang empleyadong tatangging sumailalim sa drug test, ang sagot, siyempre, binanggit na po natin, ang sagot po dyan ay insubordination. At sa nanalo po tonight, congratulations sa iyo, ang sagot niya, insubordination. Ipadala mo na ang iyong GCash number dahil nakalimutan mong isali. Congratulations sa iyo. Mula sa Laguna, Sally Pau Pau, congratulations sa iyo. Ipadala po ang iyong GCash number para po ipadala namin sa inyo ang inyong napanalunan. Magsama-sama po ulit tayo on Wednesday patungkol pa rin po sa usaping may kinalaman sa drug test kapag ka merong kasong kriminal. Nakasama po natin sa kabilang side, J.M. Arroyo. At syempre maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nakinig, naki-osyoso, naki-marites. At sana pa may natutunan kayo sa ating talakayan tonight. Babatiin ko lang ulit yung mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa iyo, Mario Manuba, Maylene Labosta Soleta, at syempre pa Henry Espiritu, anak ito nung ating piloto dati dito, si Mang Ed Espiritu. Happy birthday again sa inyo, Henry Espiritu, Maylene Labosta Soleta, at syempre Mario Manuba at lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Marinduque, lalong-lalo na sa Buenavista, Marinduque. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Ako po ang inyong nakasama, Attorney Rina Seco, para sa programang Usapang Legal with Attorney Rina. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ang